Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din, Father. Tayo po ngayon ay nasa ika-20 linggo sa karaniwang panahon at sa ating pagninilay, magandang gamitin at balikan ang unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Dito sa pagbasang ito, ipinapakilala sa atin ang dalawang mahalagang karakter. Una, si Jeremias. Ikalawa, si Haring Sedekias. Itong dalawang karakter na ito ay magtuturo at magpapaalaala sa atin ng kung ano ang ibig sabihin ng maging tunay na pinuno ayon sa inaasahan ng Diyos. Si Jeremias ay batang-bata nung siya'y tinawag upang maging propeta. At bilang propeta, ipapahayag niya sa Israel ang mensahe ni Yahweh. Walang labis, walang kulang. At ang mensahe ni Yahweh ay mensahe ng katotohanan. Kaya kung ipapahayag niya ang katotohanan sa bayang Israel, asahan mo marami ang magagalit sa kanya, hindi siya magiging popular at marami ang magnanais na siya'y patayin. At ganito nga ang nangyari na narinig natin sa unang pagbasa. May mga lumapit sa hari, isinumbong si Jeremias at sinabi, "Kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Sa kasasalita niya ay natatakot tuloy ang mga kawal, pati ang mga mamamayan." Ano ba ang konteksto? Bakit ba sinasabi ng mga nagsusumbong sa hari, natatakot ang marami maging ang mga kawal? Kasi nilulusob na sila ng mga Babilonya, ng mga sundalo at ng mga kalaban. At ang sinasabi ni Jeremias, nangyayari yan sapagkat hindi kayo sumusunod sa kalooban at kagustuhan ng Diyos. Nangyayari yan sapagkat hindi kayo namumuhay ayon sa inaasahan sa inyo ng Diyos. Kaya kapag hindi kayo nagbago at tumalikod sa inyong masamang pamumuhay, mauubos at mamamatay kayong lahat. Sa pangangaral na ito ni Jeremias, natatakot ang mga tao, natatakot maging ang mga kawal. At iyon ang isinumbong nila sa haring si Sedekias. Pero kung pagninilayan at kung babalikan natin ang naging misyon ni Propeta Jeremias, naging tapat lamang siya sa kanyang pagiging propeta. Kaya nga malinaw, ang maging isang propeta ay hindi napakadaling responsibilidad. Sapagkat sasabihin ng isang propeta ang katotohanan na itinuturo at ipinapasabi ng Diyos. Kaya nga di ba alam nating lahat, kapag sinabing propeta, medyo walang gustong maging propeta. Kasi magiging very vocal ang propeta sa katotohanan na nangyayari sa paligid. Kaya sa totoo, sa panahon natin ngayon, ang kailangan natin ay isang propeta na magsasalita
at maninindigan sa katotohanan. Kailangan natin ang propetang katulad ni Propeta Jeremias. Hindi nagpapakyut lang, hindi nakaupo lang sa pwesto, hindi nagiintay lang ng komisyon, hindi yung propetang bayaran at pinipili ang kung sino ang paglilingkuran. Ang kailangan natin ay propetang may paninindigan, magsasalita ng katotohanan ayon sa turo ng ating Panginoon. Ang ikalawang karakter na matatagpuan natin sa unang pagbasa ay si Haring Sedekias. Hari, pinakamataas na pinuno sa bayang Israel. Pero kung pagninilayan at kung babalikan natin ang unang pagbasa, dito pa lang malalaman na natin kung anong uring hari itong si Haring Sedekias. May lumapit sa kanya, kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Sige, gawin ninyo kung ano ang alam ninyong dapat gawin, sabi ni Haring Sedekias. Kaya ang ginawa nitong mga nagsumbong na ito, nagkaisa sila, dinakip si Propeta Jeremias, itinali, ibinitin, inilublob sa putik, at umaasang doon mamamatay. Pero merong ilan nakita itong hindi makatarungang paghatol at magiging pagkamatay ni Propeta Jeremias. Kaya may lumapit sa Haring Sedekias, kamahalan, mamamatay si Jeremias. Huwag mong hayaang siya'y mamatay. Kaya ano ang sinabi ng hari? Sige, iahon ninyo siya sa balon upang hindi siya mamatay. Isang uri ng hari na walang sariling desisyon. Sunod-sunuran sa kung ano ang ibinubulong at sinasabi sa kanya. Itong si Haring Sedekias ay napakahinang klaseng hari. Hindi sa makapagbitaw ng isang desisyon na kaya niyang panindigan. Hindi sa makapagbitaw ng isang salita na kaya niyang panghawakan. Nakadepende ang kanyang sasabihin sa kung ano ang ibubulong at sasabihin ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kapag ganito ang uri ng hari na mayroon ang isang bayan, magiging napakahina ang bayang iyan at wala silang magandang magiging direksyon. Sapagkat ang hari walang isang salita, walang paninindigan, hindi namumuhay at hindi naninindigan sa katotohanan. Kaya sa pagitan ni Propeta Jeremias at ni Haring Sedekias, sino sa palagay ninyo ang mas kinalulugdan ng Diyos? Sino sa palagay ninyo ang mas pinagpapala ng Diyos?
At sino sa palagay nyo ang katulad mo? Ikaw ba ay katulad ni Propeta Jeremias? May paninindigan, may isang salita, namumuhay sa katotohanan ng turo at aral ni Jesus. O ikaw ba'y katulad ni Haring Sedekias? Hindi kayang manindigan, hindi kayang magsalita ng katotohanan. Ang tunay na pinuno na kailangan natin sa ating bansa, sa ating bayan, sa ating simbahan, o sa anumang institusyon na mayroon tayo, at maging sa ating sariling pamilya, ay pinuno na mamumuhay ayon sa inaasahan ng Diyos sa atin. Ipanalangin natin, mga kapatid, sa ating banal na misa na ipagkaloob ng Diyos sa atin ang biyaya upang tunay na mamuhay at manindigan sa katotohanan ng kanyang turo at aral. Amen.